To God be the glory for another opportunity to share His Word bago po tayo mag-fly away. So, I really thank the Lord for this wonderful opportunity na makapag-share po muli ng salita ng Panginoon. So, together, let us receive God's Word for all of us this morning. Amen? Amen. Excited po ba tayo? Isa pa. Excited po ba tayo? Amen. So, we have been on the Being series nitong mga nakaraang linggo, and it's such a blessing to receive ang revelation po ng Panginoon para po sa ating lahat, lalo na sa pagdidiscover po natin ng being po natin. Okay? So, lahat po tayo ay may kanya-kanyang pagkakalikha ng Panginoon, pagkakalalang at pagkakatawag. Wala pong mas better yung being or mas lesser, mas importante or less important, but every one of us ay pantay-pantay po na mahal po ng Panginoon. Kaya naman po lahat tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng sarili po nating mga being at calling. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, hindi po natin kailangang magpanggap as any other person or magpanggap bilang siguro yung mga taong nilulook up natin, but we just have to embrace yung truth na meron po tayong sariling being na pinagkaloob po ng Panginoon. And we can use that being na binigay po ng Panginoon para po sa atin to walk towards the calling na pinagkaloob din po ng Panginoon para sa atin. So, I think and I believe na nabanggit po sa mga past teachings po natin kung ano yung mga possible beings na meron po tayo. So, meron yung iba na ang being po nila ay pwedeng, ang inclination nila ay nasa area ng music. So, yan yung mga, ang hilig nila or part ng being nila ay yung pag-awit, pagtugtog, or anything related sa music. Meron din yung iba, ang being nila nasa area ng dancing. O kaya, meron yung cooking. At meron kaya, or feeling ko madami ang eating, ganyan. Amen. Oh, lakas ng amen. Or meron din yung being nila ay talking. Hindi po masama yun. Kung being po ninyo yun, to chat with someone or to connect with others through talking. So, madami pong pwedeng maging manifestation ng beings po natin. And apart from that, syempre, kailangan po nating tandaan na lahat po tayo ay meron isang common na being or common na identity, and that is that we are all children of God. Amen? So, lahat po tayo ay anak ng Panginoon, lahat po tayo ay nilikha ng Panginoon. So, we are to always remember and embrace the truth that we are a child of God and we are also mighty warriors of the Lord. Amen? So, there should be no shame in living out yung being po natin, and there should be no shame or no doubt or no worry in walking towards the calling na binigay ng Panginoon po sa atin. Okay. So, for today's service, nasa being series pa rin po tayo. Yan. So, but before we go dun po sa topic po natin, meron lang po tayong short na introduction activity. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po natin kailangan tumayo, mag-tumbling o kung ano man. So, kailangan lang po ng show of hands. Okay? So, kagaya po ng mga nabanggit ko kanina, siguro isa po doon yung mga being po ninyo. Pero matanong ko nga po muna, with the encouragements, with all the teachings na na-receive po natin for the past Sundays, masasabi niyo po ba na na-discover niyo na po yung being ninyo? Sinong yes? Wait lang. Mag-review tayo lahat. Okay. So, siguro, nasi-sense nyo na ganito yung being ninyo, ganito yung pagkakalikha sa inyo, pero siguro medyo nagda-doubt pa kayo. Pero ayun nga, bilang part ng activity po natin bago po tayo pumunta doon sa teaching, magtatanong po muna ako kung nasa ang area po ba naka-incline yung being po ninyo. So, reminder lang po na yung being po natin, hindi po kailangang ginagaya natin sa iba o kaya hindi po kailangang dinidikta pa sa atin ng iba. So, yung being po natin, innate na po siya sa atin. So, part na talaga siya ng pagkatao natin, part na po talaga ng pagkakalikha natin. So, hindi natin kailangang pahirapan yung sarili natin na i-discover actually yung being po natin. Kasi masisense mo naman na yun eh.
If you enjoy doing this thing, or you enjoy something in this area, or you love doing this thing, ay masasabi at madidiscover mo na, ay, ito yata ang being ko. Okay? And masasabi din nating being talaga din natin siya kapag, syempre, hindi tayo lumalabas sa kalooban ng Panginoon in living out yung being na yon. Okay? So, hindi po natin kailangang masyadong pilitin or pahirapan yung sarili natin kasi nga, alam natin na yun ka, yun yung meron ka, yun yung ikaw. Okay? So, ganun po ang being. Tipong may kasamang ka man siguro or wala in enjoying yung being mo, okay lang. Kasi being mo ngayon. May makakasama ka man in doing things na related dun sa being na yon, okay lang. Kasi nga, being mo na yon. So, ganun po ang being. And with that, sino po sa atin ang na-discover nila na siguro ang being po nila ay nasa area ng music? Uy, okay. So, wow, dyan. Uy, Kuya Phil, music. Yeah. Singing ba yan? Okay. Okay lang yun, di ba? Basta alam mo sa sarili mo na you enjoy it, you love doing it, then walang kokontra sa'yo kung yan ang being mo. Okay? So, area ng music, particularly in singing. Huwag kayong mahiya. Wow, si tita at saka si ate. Sige, lipat tayo sa playing ng musical instruments po siguro. Huwag po kayong mahiya. Taas po natin. Okay lang po yan. And then, sa dancing. Yay! Ang being po niya ay nasa area ng yung pagsasalita, makipag-usap, to connect with other people. Huwag nating gamitin yung word na chismis. Basta yung connecting with other people, di ba? Kasi pag chismis, worldly being na yan. Okay? Connecting with other people, ayan. So, thank you. And siguro meron po sa atin dito na ang being niya ay nasa area ng yung, alam mo yun, gusto mo yung nag-aaral lagi, yung natututo ka, yung nafe-feed yung knowledge mo. Wow! Totoo yan? Maganda po yan. Or kung hindi naman po ganon, ang being po siguro niya ay nasa teaching or instructing. Yung ganon po. You enjoy teaching, you love teaching. And siguro meron din po sa atin yung ang being po niya ay nasa arts and design. Yung talagang edit. Ang dami mo naman being, be. Okay. So, ito, being po niya ay cooking. Ayan. Huwag kang mahiya, Simo. Ayan. Pati si tita. And eating. Ayan. Wow! Very good. Okay. So, actually, it's a good thing na nakikita po natin na nadidiscover po ninyo yung being po ninyo. Kasi will din po ng Panginoon na madiscover po natin yung being na pinagkaloob po ng Panginoon sa atin for us to enjoy yung buhay po natin ng mas maayos. Enjoy yung buhay. And for us to appreciate din yung life na pinagkaloob po ng Panginoon po sa atin. So as we can see, every one of us ay may kanya-kanya po tayong being, di ba? And we are all unique. Magkakaiba din po tayo ng being. So we are all different, we have different beings, and we also have different gifts according to this being na meron po tayo. Kung mapapansin po ninyo, mismong katabi mo, hindi mo kapareho ng being. Or yung nasa likod mo, nasa harap mo, hindi mo kapareho ng being. Si Simo, hindi natin kapareho ng being, marahil. Or si Pastor Dan, hindi po natin kapareho ng being. Pero, as we gather in this church, as we gather in this family, wala pong problema kung meron po tayong differences pagdating sa being po natin. Because as long as we are connected, lalong-lalo na through the love of Jesus, and we are connected din habang nililive out yung being po natin, sa totoo lang, mas maganda po ang lagay ng simbahan. Okay? So, yun po yung pag-uusapan po natin ngayong umaga. So, like the title says, ang sabi po dyan, we are many but one. O, diba? Lakas maka-campus intramurals. O kaya company sports fest. So, we are many but one. Many people, many individuals, especially in this family, in this church, with diverse beings and with diverse gifts, but we can still be one. So, yun yung sinasabi nilang unity in diversity.
Diba? So, for today's teaching, ay gagamitin po natin ang 1 Corinthians chapter 12, especially verse 12 to 14, 17 to 20, and 20 to 26. Pero, for the first part, ay babasahin po muna natin yung verses 12 to 14. Sa NIV po. (12 to 14 po. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Chapter 12, verses 12 to 14. 1, 2, 3, go. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. Verse 13. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Now the body is not made up of one part, but of many. And then jump po sa verse 17. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them just as He wanted them to be. Verse 19. If they were all one part, where would the body be? And verse 20, as it is, there are many parts but one body. So, to God be all the glory sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. So, sa first point po natin, sabi po dyan, beings, many members but one body. So, kanina, nakita po natin yung show of hands or kung sino man po yung ang being po niya ay nasa area ng music, nasa area ng cooking po siguro or sa talking, sa learning, ganyan. And kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, magkakaiba po tayo ng being. And just like yung naging example ko po kanina, mismong katabi po ninyo, hindi ninyo kapareho ng being. O kaya kamag-anak ninyo na kasama nyo ngayon, hindi mo kapareho ng being. Or kahit pa yung tao na nag-invite sa'yo in this church, pwedeng hindi mo kapareho ng being. O mismong cell leader mo, hindi mo kapareho ng being. But then, wala pong problema dun. Hindi po big deal yung differences na meron po tayo, lalong-lalo na pagdating sa being na meron po tayo. Because this diversity po na meron po tayo, these differences in being, or yung uniqueness na meron po tayo, it is the very thing that connects us and makes us functional as a body of Christ. So it is the very reason kung bakit po tayo nakakapag-function ng mabuti bilang isang simbahan, bilang isang iglesia. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So, doon po sa verses na nabasa po natin, na makita po natin na ang church ay inihalin tulad po sa katawan ng tao. Diba? Meron po tayong mata, meron tayong tenga, merong ilong, merong bibig, may kamay, may paa. So ito pong parts ng katawan po natin na to, hindi siya pare-pareho ng itsura, hindi siya pare-pareho ng pagkakalikha, at hindi din po pare-pareho yung use or yung importance po niya. Pero kapag pinagsama-sama sa katawan ng tao, yun yung nagiging dahilan kung bakit nagiging functional ang buong katawan ng tao. Diba? So hindi naman pwedeng yung mata pareho siya ng gamit ng tenga, or yung tenga yun yung gamit ng mata. Okay? So lahat po to ng parts ng katawan po natin may kanya-kanyang function, may kanya-kanyang pagkakalikha at pagkakagamit, and it makes yung katawan po natin ng maayos, at yun po yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nakakapag-function ng maayos bilang tao. So, kagaya po nung nabanggit sa 1 Corinthians 12, dun sa verses na binasa po natin, ganun din po pagdating sa simbahan. May mga taong ang being po nila ay maaaring inclined sa music. Meron yung sa dancing, meron yung sa teaching, meron yung in connecting with other people, meron din yung praying and interceding and worshiping. So magkakaiba man po ng ginagawa according to the being na meron po tayo, pero kapag pinagsama-sama po tayo, especially in this church family, ay nagiging maganda po yung takbo ng simbahan. Diba? Ang saya. Kasi merong tumutugtog. Paano pag lahat na lang tayo nasa harap, nag-usher?
O kaya wala nang nagsa-song lead, wala na yung nililive out yung being niya dapat sa area ng music, or wala na yung ililive out dapat yung being niya pagdating sa ushering, sa teaching, in connecting with other people, di ba? Kaya nga po, napaka-importante na ma-discover po talaga natin yung kanya-kanya po nating being. Okay? So, hindi lang po ito para lang makilala mo kung sino ka. Or ipakilala mo kung sino ka. Pero in a higher sense or in a spiritual sense, as we discover po kasi yung being po natin, magagamit po natin siya in connecting first with God and then even with the people around us. Lalong-lalo na po dito sa church, in this church family. Okay? So, kagaya po nung nabanggit ko kanina, apart from the unique being na meron po tayong pinaka-important na being na pare-pareho pa tayo. That is that we are all children of God. So, ganun pa rin, nababalik at babalik pa rin po tayo dun sa point na yung being na madidiscover natin, yung unique na being na madidiscover natin, ay magagamit po natin para sa ikapupuri ng Panginoon at para talagang maipamuhay natin yung being din natin bilang anak ng Panginoon. Okay? So, convinced na po ba tayo kung gaano ka-importante ang being? Amen. So, and then another thing, as we discover din po kasi natin yung being po natin, yung unique being na meron po tayo, doon din po tayo makakaranas ng integration. So ito yung sinasabi po natin since 3 weeks ago pa na yung being and then integration. Bakit? Kasi nga, na-discover mo na kung sino ka. Na-discover mo kung ano yung gifts na meron ka. Na-discover mo kung ano yung mga bagay na ine-enjoy mo or the things that you love doing. And then, as you discover all of those, dun ka din magiging integrated. So, kapag na-discover mo yung being mo, hindi mo na kailangang magpanggap as another person sa harap ng iba. So, hindi mo kailangang magpanggap bilang ibang tao sa Panginoon, tapos iba na naman sa church, iba na naman sa school, iba na naman kapag kasama mo ang friends mo. Okay? So, yun po yung isang kagandahan kung bakit po kailangan nating ma-discover yung mga being po natin for us to be integrated. And that as we become integrated, doon na po papasok yung makakapag-connect na po tayo with all genuineness sa Panginoon and even with other people. Okay? So, yung being po natin, magkakaiba man po tayo, but as we stay true dun sa being po natin na pinagkaloob ng Panginoon, and as we walk towards the calling din, according to the being na meron po tayo, then ang laki po ng magagawa po niya, hindi lang po sa buhay po natin, pero maging din po sa buhay ng ibang tao, and even in this church that you belong to. Amen? So, kagaya po sa akin, I discovered na ang being ko po ay nasa area ng music. So, anything na related sa music. So, hindi man po kagandahan ng aking boses, but I love to sing praises sa Panginoon. And then, yung pagtugtog ko po ay hindi po ako katulad ng iba na talagang may sensitive na tenga pagdating sa mga tono, pero love na love ko po ang music. So, it is the very reason kung bakit nag-e-enjoy po akong tumugtog at nag-e-enjoy din po ako na i-spend yung oras ko na tumugtog with other people. So, yun yung being na meron ako. So, as I discovered that, hindi ko kailangang magpanggap sa ibang tao na, hindi yan yung, hindi ko hilig yan. Or kapag siguro nakakasalamuha ako ng ibang tao, magpapanggap ako na nai-enjoy ko din yung ginagawa nila, kahit hindi. Kasi nga, meron po akong sariling being. Pero yun nga, as we discover yung kanya-kanya po nating being, we become integrated. So we become real. Okay? Doon sa being na pinagkaloob po ng Panginoon sa atin. And that is the very reason din kung bakit po tayo makakapag-connect with other people. So, may we all be encouraged na i-discover po yung kanya-kanya po nating being, yung unique beings na meron po tayo, and that we use this being in walking towards the calling ng Panginoon para po sa ating lahat. So that even in this church ay makatulong po tayo for this church to function well.
Okay? So, ang Diyos po mismo ang nagbigay po sa atin ng being na yan. Kaya nga po, Diyos na din ang nag-orchestrate na pagsamasamahin po tayo sa loob ng simbahang ito. Do you believe that? Okay. Pag hindi, bye-bye. So, ayun. So, ibig sabihin, kalooban din ng Panginoon na ma-discover po natin yung beings natin. Kalooban ng Panginoon na gamitin po natin yung being po natin para sa ikapupuri niya and para na rin po sa paglago ng simbahan po niya, ng kingdom po niya. Okay? So, paano na lang kapag, kunwari, si Gordy, si Amraphel, hindi niya ni-live out yung being niya in connecting with other people. So, kamusta naman, di ba? Or si Ate Miriam, hindi niya na-discover or hindi niya nililive out yung being niya when it comes to dancing. So, sino na lang ang magli-lead pagdating sa dance ministry? Or si Kuya Dave, hindi niya i-live out yung love niya or yung being niya when it comes to music. So, sino na lang ang susunod na sasalo ng music ministry? Okay? So, ganun po ka-importante yung pag-live out po natin ng being na meron po tayo. Ganon ka-importante yung pagyakap po natin dun sa being na meron po tayo. Baka iniisip po ninyo, ay hindi, walang importance yung being ko. Hindi po. Lahat po tayo importante. Lahat po tayo mahalaga sa simbahang ito. Amen? So, let us be courageous and let us be determined na i-discover yung being po natin and let us have the courage din to live that out. Kung wala po kayong mapagsabihan kung anong being nyo, lapitan nyo po sila. Lapitan nyo po sila, okay? So, kagaya po sa amin, sa team po namin, sa worship team, dati, wala pong nag-electric guitar. But then, meron kaming isang kasama sa youth ministry, si Lance, kung nakikita nyo po siya. Wala po siya ngayon because he's not feeling well. Wow, may paabiso. So, na-discover po namin na gustong-gusto niyang maggitara. To the point na bumili pa siya ng sarili niyang gitara. So, ibig sabihin, yun yung being na na-discover niya. And with that, ay inaya po namin siya to join the music ministry. And yung being niya, nagamit niya for the glory of the Lord. Diba? Nagamit niya in connecting with God and even in connecting you people into worship through yung paggigitara po niya. So nakita po natin kung gaano kahalaga yung pag-live out po natin ng being po natin. So wag po nating isipin na hindi, wag na, sila na lang. Hindi po totoo yun. Lahat po tayo may kanya-kanya po tayong being. Lahat po tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na na-discover po yung being po natin. Amen? Amen. And lahat po tayo ay paniguradong ikakatuwa po ng Panginoon kung as we live out this being na meron po tayo, ay magamit din po natin siya para sa ikapupuri ng Panginoon, especially as we use that being sa kanyang kingdom dito sa church na ito. Amen? Amen. And in point 2, di ba? Bilis. Sa verses 22 to 26, sabi po dyan, on the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable we treat with special honor, and the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment, but God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that I lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. And 26, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Okay. So, dito po sa nabasa po natin, in point 2, sabi po dyan, connect, we need each other to experience God's love. So, in living out and in discovering yung beings po natin, hindi lang po ito para magkaroon po tayo ng role sa church when it comes to siguro sa music, sa dancing, sa ushering, or what. Hindi lang po ito para magkaroon po tayo ng, alam niyo yun, yung position or yung
Basta yun, yung roles. Okay? So, hindi lang po ito para magampanan po natin yung roles and functions na pwede po tayong magkaroon in this church, but what is very important in discovering yung beings po natin is that, kagaya po nung nabanggit ko kanina, is magagamit po natin tong being na to in connecting with other people. So the connection that we have with each other is not only for the church to work and function well. Okay? So it is very important for us to connect with each other because it is through this connection that we can experience God's love deeper. So, di ba nabanggit ko po kanina na magkakaiba po tayo ng being. So, bukod dun sa truth na with these differences na meron po tayo, yun po yung nagiging dahilan kung bakit po nagpo-flourish ang church dahil sa iba't ibang roles na pwede po nating gampanan. But, ang pinaka-importanteng part po actually doon ay yung maintindihan po natin yung truth na kailangan po natin ang bawat isa. Para mas maramdaman pa po yung pag-ibig po ng Panginoon. Para mas maramdaman pa yung grace ng Panginoon para po sa ating lahat. So yung differences na meron po tayo when it comes to being ay hindi po para i-compare yung sarili natin sa iba. Hindi po para sabihin na, ay, siya nasa music siya, mas importante siya. O kaya, nasa ushering sila, mas importante sila. Hindi po ganon, okay? And meron din po kasi tayo yung being in a sense na meron yung being na maingay, meron yung mas tahimik, di ba? Meron yung mas emotional, meron yung hindi. So even with these differences na meron tayo, as we discover yung mga beings na meron po tayo, yung differences in being na meron po tayo, yun po yung magiging mas dahilan pa to connect with each other para po madama yung pag-ibig ng Panginoon at maipadama pa yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? So there is connection. Yung diverse beings na meron po tayo, it clearly shows how much we need each other as a body of Christ. So yung connection na to, hindi lang po to nakakulong dun sa concept na kakain together, o kaya magchismisan together, o kaya tugtog together, sayaw together, hindi lang po doon. Pero ito yung uri ng connection wherein you walk life together. You walk towards your calling together, you walk as friends together, you walk as siblings in Christ together, you walk as a family, as a church together. Okay? So, merong deeper connection with which na lahat po tayo, we can walk life together and grow together. So, ibang-iba po ito sa uri ng connection na nakikita po natin sa labas. Di ba? Because with this connection that we have here in the church, for example, sa cell groups po natin, o kaya sa mga friends natin inside the church, or churchmates po natin na nandito, nandun na makikita at mararanasan mo yung pag-ibig at yung pag-aaruga ng Panginoon, pag-aalaga ng Panginoon. So, kapag merong nag-i-struggle, kapag merong nakakaranas ng suffering, merong mag-encourage, merong there will always be someone to lift you up and uplift you. Lift you up. Basta yun. And then, kapag naman po you've accomplished something, meron pong mga tao to celebrate with you. So, di ba? Ang ganda ng ganong uri ng connection. So, hindi lang po ito para hindi po, yung beings po natin, hindi lang para malaman yung roles natin inside the church. But yung beings po natin ay para po malaman po natin na kailangan po natin ang isa't isa. Okay? So, madalas nga po nating makita to inside the cell group. Kahit sa mismong cell group ko, nakikita ko to, magkakaiba kami ng being, magkakaiba din kami ng being, hindi lang po sa interest sa gawain, but kahit sa personality, magkakaiba din kami. But then, with that, ay mas naiintindihan ko na, we need each other to experience God's love deeper. So, meron yung tuwing nagmi-meet kami, may iiyak. So, may taga-comfort, ganyan. Kapag may iiyak na isa, iiyak silang 5. So, di ba? Ganong connection. Or kapag naman po may na-achieve sila sa school, or na-achieve sa mga buhay-buhay po nila, then the group or everyone will celebrate with them.
kapag po may nangangailangan ng pera. Joke ko lang. So hindi po advisable ang magpautang, but then we pray and we support yung kung sino man po ang nangangailangan in prayer, and at the same time, tutulong na din, depende sa kung anong kaya. So see, ganito po kaganda if we are connected. Magkakaiba man po tayo ng being, magkakaiba ng personality, magkakaiba ng pagkakalikha, but since we are together, under or through the love of Christ, nandun yung connection. Nandun yung deeper connection. So, hindi lang kami kumakain together or hindi lang kami tawa-tawa together, pero nandun that we grow and we walk life together. So, ma-encourage po tayo na sana tayo din. Amen? Diba? Huwag po tayong magsawa na mag-attend ng mga fellowship. Huwag po tayong magsawa na mag-attend and makikonnect through the women's gathering, men's gathering, adults gathering, or kung ano-ano pang gathering and cell groups na meron po tayo. So, dapat priority po natin lagi, syempre yung connection natin sa Panginoon, and at the same time, yung connection and relationship natin with other people. Okay? Kahit po sa loob ng church, kahit po sa loob ng simbahan na to, ay no man is an island. Okay? We need each other to receive and experience God's love deeper. Okay? So as we stay true to our being, our life becomes integrated with God, and then we can connect with Him, and we can also connect with other people. So with that, of course, the church will become more beautiful, the church will become more glorious, and the church will become more productive, all for God's glory. Amen? So, excited po ba kayong i-embrace yung being po ninyo? And are you excited that even with those differences, ay makakapag-connect po kayo with other people? Amen. So, honestly, sino po sa atin ang wala pa pong mga cell groups? Wala pa pong kinabibilangan na mga cell groups? Lahat kayo din may cell group na. Okay, so wag po tayong mahihiya na lumapit sa mga kinauukulan kung wala pa po tayong mga cell groups para mas makapag-connect pa po tayo with each other while living out yung kanya-kanya po nating being. Amen? Amen. So I truly thank the Lord for this teaching because upon studying this, so habang inaaral ko po to and taking it all in, I came to appreciate more yung pag-ibig po ng Panginoon and the things that He is doing in this church. So dyan ko na-discover na lahat tayo may kanya-kanyang being, and as we live that out, yung mga beings na meron po tayo, it helps for us to connect and to grow deeper and deeper and to grow better, lalong-lalo na sa relationship ng Panginoon. So mas lalo ko pong na-appreciate yung roles na meron po ang bawat isa in this church family. So I came to appreciate more yung mga volunteers po natin in the music ministry. I came to appreciate more yung mga volunteers po natin sa dance, sa usher, sa media and technician, yung mga kids teachers po natin, yung mga preachers, yung mga intercessors po natin. And I also came to appreciate din yung mga taong linggo-linggo, mayroong mga bit-bit na newcomers. Di nyo napapansin, no? Pero napapansin ko po yan kasi nandun ako. So nakikita ko po na, meron every time may bit-bit si ganito na newcomer, and then meron din yung super faithful na mag-attend. May papansin man sa kanya o wala, faithful pa rin siya na mag-attend. So even with these roles na meron po kayo, lahat po yun ay na-appreciate. Lahat po yun ay importante because nagiging malaking encouragement po siya din sa akin to just keep on going in serving the Lord and in doing yung ministry na pinagkaloob po ng Panginoon sa akin while also living out yung being na meron ako. So, lahat po ng roles na yon na meron po tayo, lahat po ng uri ng being na yon na pinapakita po natin in this church, it all makes this church function well and thrive well for God's glory. So with this teaching, may we be encouraged more to live out yung kanya-kanya po nating being. Huwag po tayong matakot na i-embrace yung uniqueness po natin. Okay? So lahat po tayo ay beautifully unique. Yay! So lahat po tayo ay unique ang pagkakagawa po ng Panginoon sa atin, and as we embrace that, ay paniguradong mas mararamdaman po natin yung pag-ibig ng Panginoon and mas mararanasan pa po natin yung pagpapala ng Panginoon.
So, may we be encouraged to live out our being and calling for God's glory and also for this church to keep on going. Okay, so lahat po kayo ay mahalaga at may kanya-kanyang pagkakalikha. Lahat po tayo ay mahalaga. Lahat po tayo merong importance, okay? Lahat po tayo merong magagawa ayon sa kanya-kanya po nating pagkakatawag. Sabihin mo nga sa katibo mo, mahalaga ka. Yeah. So, discover your being, okay? So, more than the roles and functions na meron po tayo, na meron po kayo, ay pahalagahan din po natin yung connection natin sa isa't isa. Baka mamaya masyadong tayong tutok sa roles. Hindi ka na nagaganito, hindi ka na nagaganyan. Okay? So, let us remember na mauna pa rin po lagi yung relationship. Okay? Relationship before ministry. So, pangalagaan po natin yung connection na meron po tayo sa bawat isa. Let us lift each other up, encourage one another, edify each other, and be a blessing to each other. Amen? Amen. Sino dito ang naniniwala siya na blessing siya to others? Wow, confident. Yay! Okay, so let us be an avenue of God's love and care at wag po tayong magsawa na gawin to. Kasi tayo po mismo, hindi po tayo pinagsasawaan ng Panginoon na mahalin at alagaan. Okay? So, kung mapagod man po tayo, tumingin lang po tayo kay Lord. And even dun sa mga kapwa po natin na nasa simbaang ito. Kasi with that, we can be encouraged more to just keep on going and to just keep living out yung being na meron po tayo. Amen? So, ulit, sabihin mo sa katabi mo, we are many but one. Sa katabi mo pa, kasi tulang yan eh. Okay? So, we are many but one. Okay, so to God be all the glory and we hope you are all encouraged today. Hallelujah. Are we all blessed? Okay. Habang nakikinig ako kay Ruth ay masaya akong nalulungkot. First time na malalayo po yung aming panganay sa amin. Okay, so before we pray, pwede ba natin i-flash sandali? Chapter 12, 1 Corinthians verse 12. Palagay ko ay hindi ho natin first time na marinig ang teaching po na ito. Sa totoo lang ay gasgas ng usapan. Ito pong body of Christ. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, body of Christ. Magkakaiba lang ho tayo ng tanggap lalim ng pangunawa kung ano ito dahil nung bata tayo, narinig na natin yung body of Christ. Yun ho yung pagko-communion natin. Diba? And oftentimes in the church, ito po ay hindi masyadong nabigyang diin. But in this text, in this chapter, gusto ko pong ulit-ulitin nating makita at basahin yung sinasabi po ng Bible. Can we read it now? Verse 12, Chapter 12. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though its parts are many, they form one body. So it is with Christ. Can we read it again? The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body, so it is with Christ. NKJV nga. Sa NIV po yan. Sa NKJV, ganito po ang mababasa natin. Can we read it now? For us the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Ang katawan ay napakaraming mga parts ng bahagi, sabi po ng Bible, pero lahat po tayo ay pinagkaisa as a body, hindi lamang basta-basta body, kundi this is the body of Christ. Sabi nga po natin, body of Christ. Isa po na isaalang-alang ng church ay we belong to one body.
And that body ay hindi po body ng kung sino-sino. We belong to the body of Christ. Ilagay po natin ng mabuti sa picture, yun pong merong katawan, at ang katawan po na yan ay ang Panginoong Hesus. And that all of us, we are member of that body. Alam niyo po, noong 1984, first time kong narinig po ito, nung ako po ay adik-adik pa, neglected by many, feeling ko wala akong kwentang tao. But the first time na narinig ko po ang teaching na ito, na-boost yung aking moral, na pati pala ang adik, kapag lumapit ka kay Jesus, member ka ng body of Christ. Yung taong walang pag-asa, pagkatapos bubuksan mo yung banal na kasulatan, kasama ka pala sa body of Christ. At nung pinakikinggan ko po ang teaching na ito, nagbiro pa ako sa aking isip, siguro ako yung ingron. Nasabihin na natin, parang ang hirap tanggapin, ang hirap pong kilalanin, but still I am a member of the body of Christ. Natutuwa po ako dahil kahit nandun po ako sa bandang Ingron, pinag-aaksayahan ng mga babae, di ba? Nag-iipon sila para sa akin, para ako tanggalin. But anyway, my brothers and sisters, yan ho ang isang napakalaking motivation sa akin since na nakilala ko po ang Panginoon. Never akong nanlamig, never ako nag-backslide. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy po ako maglingkod sa Panginoon. Nung naintindihan ko, member pala ako ng body of Christ. Yan din ang dahilan na ipinagpipilitan ko itong katawan na ito, kahit ayaw sa akin ng iba, hindi po pwedeng matanggal ako sa body of Christ because I belong to the body of Christ. Kahit pa sabihin mong di mo ako kapareho, wala akong anointing katulad ng anointing ng iba, and so what? But I know in my heart, nung sinabi ng Biblia, I belong to that body, the body of Christ. I belong to the body of Christ. Ito din pong verse na ito, ito pong mga talata na ito, ang dahilan kung bakit po ako nahiwalay sa aking pong drug addiction. Of course, naintindihan ko yung love ng Panginoon, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. But you know, as a member of the body of Christ, abay, kababain mate. No ibagam nga kanayon, body of Christ ako, pero araw-araw ko naman lasing. And I believe the body of Christ is holy. Do you believe this one? Joker po ako mula kapanganakan, pero ito po yung isang bagay na sinoryoso ko po sa buhay. Nung naintindihan ko that I am a member of the body of Christ, it's no joke, I am a member of the body of Christ. Panawagan sa lahat po ng mga EEMO, lalong-lalo na kayo ng mga nanonood ngayon. Laliman nga po natin ang pangunawa natin, yung pong pagiging member natin ng body of Christ. Hindi po yung emo natin ang dahilan para po tayo lumayo doon po sa pagiging member ng body of Christ, because I'm telling you, mukhang hindi po natin naintindihan yung body ng atin pong Panginoon. May mga religion po tayong pinanggalingan. Kapag nakita po nila yung imahe ni Jesus, grabing paggalang.
Ano naman po ba natin? Pinupunasan yung paa at kung ano-ano pa. Pero alam mo, gusto ko sabihin sa iyo, dahil member ka ng body of Christ, you need to honor this life. And you need to identify ito pong buhay na ito na nakakabit sa atin pong Panginoong Jesus. Sabi po ng Bible, we are many. Marami pong bahagi ang katawan, di ba? Tingnan niyo ho yung katawan, di ba? Meron pong kilay, may kurimatmat, may mata, may tenga, may ilong, may bunganga, lahat. Siyensya na ho kayo, muntik ng puro ilong itong mukha na ito. Pero mahalaga ang bawat bahagi. Sabi po nung nabanggit kanina ni Ruth, nasa Bible po yan, kung alin pa yung hindi mahalaga, yun pa yung iniingat-ingatan, pinapaganda. Parang ito, di po ba? Sa palagay niyo po, mahalaga itong bagay na ito. Kahit naman wala yung buo na yan, di ba? Basta may butas, makakarinig ka. Pero ito po'y pinag-aaksayan lagyan ng singsing. Yung kilay, di ba? Meron hong iba, makakapal. Meron naman hong ba, one lane na lang talaga. Yung iba, pinapalitan. Ito pong kurimatmat po nito, gaano po ba kahalaga yan? Yung iba, mahahaba na, dinugtungan pa ng iba. Okay, lalo na nakikipag-usap po ako, lalo na po sa mga mae-emo na laging nagsasabing, wala akong halaga, wala akong saysay. Alam mo ba na sa katawan ni Kristo, napakahalaga mo? Ilan ho dito may emo? Graduate na po kayo dyan. Because we belong to the body of Christ. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, I belong to the body of Christ. Can we say it again? I belong to the body of Christ. Hindi kung kangi-kanginong body ka lang. You belong to the body of Christ. At alam nyo kapatid, kapag naintindihan mo ng mabuti na bahagi ka ng katawan ni Kristo, alam mo ba mababago ang pananaw mo sa buhay? Parang ganito, minsan apelido natin, di ba? O kung saan man family tayo galing. Kung ikaw ay anak ng nanay at tatay mo, ingatan mo yung apelido nila because you belong to that family. Can I hear amen? Can I hear amen? Lalo na kapag anak ka ng pastor, ingat na ingat ka. Kasi madalas sasabihin ng mga unbeliever kapag nagkamali anak ng pastor, yan? Anak ng pastor pa man din? Kaya minsan, iingatan mo. Pati pag ngiti mo, kinakailangang maayos. Kaya yung iba, para po silang takot na mabuhay sa mundong ibabaw. Pero alam nyo, napakaganda. Ang sarap maging bahagi ng katawan ni Kristo. Parang hindi nyo ramdam eh. Alam niyo po ba yung Kristo na sinasabi ko? In the beginning, Jesus Christ was already there. He created everything. Wala pa ang lahat ng creation, Jesus is already existing. At pagkatapos, ngayon tayo, ikinabit tayo sa katawan ni Kristo. Isipin mo nga kung anong glory meron ka ng dahil sa Panginoon. Si Jesus namatay, nailibing, pagkatapos ng 3 araw na buhay na maguli, pagkatapos umakyat sa langit, now seated at the right hand of God. Do you believe this?
Pagkatapos bahagi ka ng katawan ni Kristo? Hindi po ba napakalaking pagpapala na maunawaan ng bawat tao na tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, na buhay na maguli, na buhay na matay, inilibing, na buhay na maguli. And now, we belong to that body, the body of Christ. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ang naging panuntunan ko sa buhay kung bakit ang hirap ko pong ma-discourage sa paglilingkod sa Diyos. Dahil nung ako po naintindihan ko that I belong to the body of Christ. No, si Jesus nga namatay pinatay nila inilibing na nga nila Pagkatapos nabuhay pa siyang muli, ang sarap ikabit ang aking sarili kay Kristo Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, ikabit mo na rin yung sayo. Naunawaan natin? Can I hear amen? Kaya kahit anong threat ng sakit at karamdaman ang dumating sa iyo, kung nakakabit ka kay Kristo, si Jesus nga inilibing na, nabuhay na maguli, mabubuhay na akong muli. Si Jesus nga iniwanan ng kanyang mga disciples, iiwanan ka ng mga kakilala mo, no problem. Si Jesus nga nag-exist, I will exist. Kapatid, maunawaan po natin ang bagay po na ito. Now, verse 13. Can we read it now? Verse 13, NKJV. Palitan na yung laptop na yan. Okay, can we read it aloud? For by one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Ilan na ho sa atin dito na baptized? Taas ng kamay. Lift your hands, please. Okay. Alam niyo po ba dahilan kung bakit tayo na-baptize? Sa verse po nito, sinasabi po ng Bible, we were all baptized by one Spirit. Sabihin nga po natin, one Spirit. In the Bible, you can see it, capital letter S, it's because it talks about the Holy Spirit. Can I hear amen? Ano daw dahilan kung bakit tayo na-baptize in one Spirit? To form one body. So we were baptized not only for the forgiveness of sins, but we were baptized in one Spirit in order for us to form one body, and that is the body of Christ. Alam nyo, nung natutunan ko po ito po yung nag-encourage sa akin nung araw na kahit ang dami po mga discouragement para sana hindi ako sumali sa mga ministries, at pinipilit ko pong isali ang aking sarili dahil I know I got baptized. May dahilan ng Panginoon bakit ako nabaptize ng Spirit. Sa totoo lang, nung araw, gusto ko sumali sa music ministry, madalas ko pong kinikwento ito. Pero ayaw po ako pasalihin ng pastor. Kaya tuwing hahawakan ko yung gitara, pinatatanggap ako sa Panginoon ulit. Hindi po lamang 10, ilang buwan yata akong ganyan. Siguro sa tingin niya, hindi po ako qualified. And the only qualification is, I will receive Jesus. Iso nga, nagsubli-subli na nga inawat ni Jesus. Hangko amuno manuti Jesus na. Pero wala po akong magawa, but I need to submit myself because I want to join the music ministry because I know I was called in the music ministry. At alam niyo, kapatid, pagkatapos po ako nag-breakthrough sa music, isang bagay po na-discover ko. Nung naglaon, siya na ho ang nagpapaturo sa akin na tumugtog ng gitara. Samantalang siya ang nagturo sa akin ng basic ng chords ng gitara.
Pwede ba tumingin kayo sandali sa akin? Ipagpilitan mo na ikabit ang sarili mo sa body of Christ. I'm telling you, you will experience breakthroughs in many ways. Huwag ka maupo sa isang tabi na maghintay. Do your best na mailapit at maikabit ang sarili mo sa katawan na ito sapagat kakaiba po ang blessing na ito. You know, kung bakit magbe-breakthrough ka? It's all because of the Spirit of God. Yan ang dahilan kung bakit ka nabaptize. Hindi dahil gusto mo, but because of the Spirit na binaptize ka, dahil gusto niya, isama ka niya sa kanyang katawan. Can I hear amen? Can I hear amen? Now, walang sinisino ang Panginoon. Sabi po niya, whether Jew, whether Greek, slave, or free. Can we continue to read yun pong next sentence? And have all, 13, and have all been made to drink into one Spirit. Sabi nga po natin, one Spirit. Say it again, one Spirit. Say it again, one Spirit. Alam niyo, kung faithful po tayo sa ating morning devotion, sa Bible reading po natin, sa prayer po natin, every day we are drinking that Spirit of God. Hindi lamang nung tayo nabaptize, hindi lamang kapag merong prayer sa pagtanggap ng Spirit ng Panginoon, but every day we drink that Spirit, and that make us strong to be qualified na maikabit sa katawan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ganyan po kaseryoso ang Diyos sa iyo. Ganyan kaseryoso ang Panginoon sa pagkakaligtas natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Once na tayo po maintindihan natin ito at magawa po natin, you are not an ordinary Christian. Alam niyo po ba sa church, ang daming mga ordinary Christian. Pag tinanong mo sila, anong ginagawa mo sa church? Anong role mo sa body of Christ? Yung iba, sa totoo lang, it takes 2 years for them to answer. Dahil sa katotohanan, hindi pa po nila na-identify ano ang pagkakatawag nila. Are you with me? Now, verse 14, ano sabi pa ng Bible? For in fact, the body is not one member, but, say it again, many. Say it again, many. Marami pong bahagi ang katawan ni Kristo. Katulad na lang ang katawan ng tao, marami pong bahagi ang katawan. Now listen to this. We believe in the Lord. We got baptized in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. We already received the Holy Spirit of God. At alam niyo po ngayon, kapatid, ang kinakailangan siguro na maunawaan natin, our being. Saan ako sa katawan ni Kristo? Saan ako sa katawan ni Kristo? May attitude po ang ilan ng mga members sa church na they are waiting for the leaders of the church na, dito ka. Alam mo yung matching type. Matching type. Lalagay ka dito. Nung hindi ka nag-function well, tinanggal ka. Hindi ako mahalaga. Kasi si pastor naging matching. Matching hawig.
Kaya ang tingin nila sa maraming pastor, matching, mga unggoy, walang pakiramdam, hindi daw kino-consider ang feeling ng marami. Pero naman, nakakatuwa, sa isang church yung, everyone will just rise up and bloom and show to the Lord who they are. Okay? At alam mo, mismo, yung body of Christ, dahil naintindihan ng part na ito, na dito ako bahagi, ikakabit ko na lamang ang sarili ko sa bagay na ito. And the body will function well. Si Claire naman, hindi ko naman alam na magaling magluto yan eh. Pero nagpasiklab, kaya alam kong magaling siyang magluto. Nung binata ako, meron siyang ginawa, pero nakalimutan na niya. Coleslaw. Coleslaw. Pati pangalan, nakalimutan ko na din. Tapos meron po siyang luto sa karne ng baboy na kakaiba. Alam niyo po ba na isa po yun na nag-qualify kung bakit naging bahagi siya ng aking katawan? Ilan ho dito may crush? Pag na kayong magtaas ng kamay. Di ba pag may crush ho kayo, alam niyo, yan, nagpapakyut kayo, nagpapakita ng interest. Ganyan din po tayo sa Panginoon. Tinatawag tayo ng Diyos. God is calling you in your own name. At hindi po pwedeng walang dahilan ng Panginoon kung bakit siya tumatawag. Meron siyang dahilan. Natural. Sasagot tayo, Lord, nandito ako. Kailangan mo ako. I know kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Alam ko kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Alam nyo, kahit sa bahay, ang isang tahanan ay hindi po mag-function well kung ang lahat ng mga members ay nagkukunwari. Sino ti agluto? Awan ti makamu agluto. Naramdaman nyo na po ba yan sa bahay? Nakita na po ba natin yan? Sinong pwedeng maglinis? Hindi ako marunong. Sinong pwedeng magkalisgis ng isda? Nagpipinato doon. Pirmi ti babawi jay maysa nga kabsat iti uneg ti paigtaingan, nung ipinakita niyang magaling siyang magluto, siya na lang ang laging nagluluto. Ito pa po masakit. Sino magaling kumita? Sino ang may pera sa bahay? Siyempre, walang magsasabi. Mamatay ang may pera. Walang gusto magsabi niya. Kaya kung sino na lang yung nasa abroad, isulat tanti kanayon ngayon mapapatudun. Hindi po ba? Birthday nung kapatid, na bunso, siya yung naghanda. Birthday nung sumunod sa bunso, siya yung naghanda. 7 silang lahat. Pinaghanda niya yung 6. Nag-asawa silang lahat, siya pa rin. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Nagkaanak na silang lahat, siya pa rin. Kasi yung iba, ayaw nilang ipakita. Ayaw nilang i-join yung sarili nila na they belong. Kasi matatalo sila. The same in the body of Christ. Walang gustong magpa-identify ng kung ano meron sila. And they don't accept that they belong to the body of Christ because ayaw nila ng responsibility. Do you get the point?
Kaya nakakatuwa ako ngayon sa 611. Sino magtuturo? Dati-rati, walang may gusto. O dahil ayaw ninyo, ako na lang. Pero ngayon, pag sinabi ko, sino magtuturo? Mamaya, meron pang text sa akin, meron na po bang magtuturo, Pastor? Sabi ko, wala pa. So may magboboluntaryo, ako na lang. Alam niyo po ba yung mga preachers natin? I just want to give you this announcement. Namatay na silang lahat sa kanilang mga sarili. Alam niyo yun, namatay na sila sa mga sarili nila? Yung bang, di na lang inisip kung pagod ba sila, marami ba silang schedule? Because all of them, they are now excited to do the pulpit ministry. And I am blessed to that. At alam niyo po ba kung anong blessing doon? Mula nung lumabas silang lahat at nung namatay sila sa mga sarili nila, nawala po ang high blood ko. Very normal ang aking blood pressure. Ang sugar ko, ang uric ko, ang akin pong lahat ng problema ko dati, nawala. Thank God for the body of Christ. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you are a member of the body of Christ. May sakit ba mga nanay at tatay ninyo? Ito gusto kong makita po natin. You are a member of the family. Where will you position yourself? Sa family po ninyo. Alam nyo, kapatid, ngayon ko naintindihan. Kapag masakit kasi, sakit ng kalingkingan, sakit ng lahat. Pero kapag ang lahat ng members ng body of Christ healthy and sila ho ay nagfa-function well, the body will function well. Amen? Isa po ako sa pinakamasayang pastor. Ngayon, hindi ko na tinatanong ko anong kakantahin ninyo. Nung araw, pati po yan, problema ko. Anong kakantahin nyo? Sinong tutugtog? Ngayon, dumarating na lamang po sa aking screen yung kung sinong mag-praise and worship sa buong isang buwan. Nalulungkot lang ako kung minsan may mga naka-schedule, biglang nag-absent na walang pasabi, katulad ng iba dyan. Di ba? Pero alam mo ninyo, ang sarap mabuhay kapag ang body ay nagfa-function well. Can I hear amen? Can I hear amen? And I believe, narating na po natin ang ganitong level ng paglilingkod sa church. At alam ko po, nananampalataya ako sa puso ko, mas malaki po ang magagawa ng nagkakaisang body of Christ. Are you with me? Sabi ng iba, Pastor, paano ako? Wala akong time, businessman ako. O sige, mag-business ka lang, magpakayaman ka. Pero siguraduhin mo yung yaman mo, kasama ka sa body of Christ. Natutuwa po ako. Nasa corner po kami nung isang linggo. And we have a meeting dahil meron po tayong rescue na gagawin sa isang church. Magtatayo po tayo ng church building dahil yung pastor natin doon sa corner, yung pong kanyang tinitirahan ay sa shop po niya. At nakita ko po yung shop ay hindi po talaga maayos na tirahan ng isang pastor. So, nagtayo po siya ng church building sa malapit sa highway.
Pero nakita ko po yung church building na ginagawa niya. Maganda naman. Pero nabanggit ko doon sa pastor, Pastor, babaguhin natin. Itong pinatayo na itong building na ito, gagawin na lang natin na bahay mo. Siya ho ay naguluhan nung nabanggit kong gagawin naming bahay yung kanyang pinatayo sana na para sa church. And of course, for many traditional churches, they will not do that. But in 611, listen to this. Mas mahalaga ang pastor kaysa sa church building. Church building is just a material thing. But the pastor, meron pong soul, meron pong spirit na dapat siya ay maging matatag. Na kinakailangan siya ho ay ma-establish. Dahil kapag na-establish ang pastor, establish sa kanyang church. So halos hindi po niya alam kung paano mag-react. So while we are talking, okay, so magtatayo tayo ng ng panibagong building. Dahil yung pastor po na ito, meron na ho siyang naka-stack na 50 12 feet GI sheet. Pagkatapos may mga naka-prepare. So sabi ko, okay, ibibigay namin sa Tugigaraw yung para sa mga trashes. Siyempre, we are the mother church, so tayo ho'y nagbigay ng assurance that we will help. And you know, my brothers and sisters, yung isang pastor na sa tingin ko wala naman siyang pera. Tingin ko lang. Dahil meron din po siyang pangangailangan. Bigla po siya nagsalita, nagsabi sa akin, sabi niya, Pastor, sa akin na ang 1 load of gravel para sa church. Siyempre, tinignan ko siyang mabuti. How I love, how I appreciate yung kanya pong pagsagot bigla. And then, okay, sabi ko, sige, praise the Lord. At alam niyo mga kapatid, pagkatapos po naming nag-usap-usap, nakita na lamang namin yung pagtutulungan ng lahat. And we're now about to start yung pong church building. If the body of Christ will function well, listen to this. If the body will function well, wala pong mahirap sa gawain ng Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Now, listen to this. Stand. All right, sa taas. Body of Christ. Pero kinakailangang meron parts of the body na kinakailangang kumabit sa Kanya. Ganyan ba yung nakakabit? And some parts of the body na kinakailangan pa rin hanapan o hanapin ang kanila pong sarili, saan kaya siya po pwede? Saan niya ilalagay ang kanyang sarili? Ewan ko sa'yo. And Ruth. Ito yung body, ito yung body. Okay. Sino pa?
Okay, dito lang baka... Alam niyo si Claire, nung nag-umpisa po 611, ang istorya po niyan ay bagsak na bagsak ang finance naming dalawa. So kinakailangang isa sa amin na mag-abroad para po magpatuloy ang mission work na naumpisahan po namin. So siya po yung naging dahilan, o siya po yung nag-decide, Dad, ako na lang mag-abroad. Hindi po pwedeng mawala ka sa church. So siya po yung nagpunta sa Hong Kong at nag-domestic helper. It so happened na ang kanya pong naging amo ay pastor ng 611 Church. So habang naglilingkod po siya sa kanila, napanggit po niya na ang kanyang asawa ay pastor. So, ako po ay pinapunta sa Hong Kong at pagkatapos doon ho nag-umpisa yung connection. And that's the very reason why we started 611 in the Philippines. It's all because of her. And alam niyo kung paano nag-umpisa? Sa kanya pong burden sa mission work, burden sa ministry, na kinakailangan po niyang kumita ng pera para po mabigyan matustusan yung pangangailangan ng ministry, of course, ng family namin higit sa lahat. And she started it. After 1 year, pinauwi na po siya at doon ho nag-umpisa ang 611. Nung dumating po siya, ilang piraso lamang kami sa church. Of course, witness po dyan si Ma'am Rambuanga kasi yan ho yung witness natin from day 1. Ang intercessor, ang pinakapanganay sa lahat ng anak. Alam niyo ho kapatid, how many anniversaries, ilang mga activities meron po tayo. Ang hirap gawin, ang hirap pong paano natin ipagpatuloy ang ministry. But because of the body of Christ. Alam niyo si Claire, pagdating po sa pera, ang dali po niyang mataranta. Paano natin gagawin? Saan tayo kukuha? Paano natin gawin yung mga activities? And so God gave someone to strengthen her. At least. Sa madalas, sinasabi ni Claire, ano ang magiging stage natin? Paano natin gagawin? Ano ang kahihinatnan ng anniversary ng activity? Alam nyo, pag tinatawag na po namin kay Miriam, ako na bahala dyan. So si Miriam ho ang nagbibigay kulay ng lahat. That's your role. Pag may problema po tayo sa finance sa church, purihin ng Panginoon, meron na hong ipanganak na financer ang church. Ayan. We are so encouraged for having her. Siya po yung make things happen. Tahimik lang siya. But, when she speak the word, sakyan mo na lang sapagkat may magaganap at may mangyayari. Unti-unti, even the pulpit ministry ay dumarating. Sabi ko, bakit puro babae yata lumalabas? Pagkatapos lahat ng mga babaeng disciple po natin, nakalimutan pa mag-boyfriend kaya kasalanan ko lahat. But praise God for Dave. Nung siya po ay dumating, I am so encouraged for having him in the pulpit ministry. And now, si Ruth ay aalis bago po matapos ang taon. Ruth out, Dave in the full-time ministry. Full-time. Si Ruth, siya ho yung nagpapadala ng lahat ng mga nakikita nyo sa Facebook.
Siya ho ang may trabaho ng lahat ng yan. Pwera lamang yung morning word dahil ako po ang gumagawa nun. But sa Facebook account po natin, siya ho ang salarin sa lahat po ng yan. Morning devotions, advertisements, and everything, siya ho nakakaalam dyan. Dumating pa ang Mase, the prophet of the church. Nasaan na siya? Umuwi na? Sama mo. Gusto ko lang pong ikwento kung paano ho dumami, paano ho unti-unti nabubuo yung body of Christ in 611. A prophet came, every time she prays, every time she prophesies, meron pong nagaganap. Sa tingin marahil ng iba ay parang okay lang. But for me as the head pastor of the church, ito po yung nagpapatibay sa foundation po natin. Na unti-unti nakikita po natin, all of us ay meron pong role. Now we see the dance, how they perform. Mike and Ruby in the children ministry, of course, sorry, Rodeline. And we are praying for more. Alam niyo po sila mga kapatid, hindi ko po yan pinilit, hindi ko po diniscover. Sila lang mismo din ang nagsabing, kami yung tenga, kami yung bibig, kami yung mata. Saan mo kami kakabit? And they just came. Ang campus ministry po natin ngayon, ang SWAT, gusto ko pong i-acknowledge ang lahat, sa inyo pong lahat. Problema ko noon ang SWAT, sabi ko, sino kaya? Matagal na natulog ang campus ministry. So, paano kaya magagawa? And then one day, si Jen ang nagsabi sa akin, Pastor, anong plano sa SWAT? Sabi ko, marami kaming plano pero hindi namin alam kung paano gawin. Siya po yung nag-volunteer, okay, I will work for the papers. Si Jen po kasi, konti lang magsalita yan wala nang paliwanag na marami. So nagulat na lang ako nung sabi niya, Pastor, ang papers ay ready na. O sabi ko, very good. And then, sabi niya sa akin bigla, nag-meeting na rin ang officers. So nagulat ako. Paano nagkaroon ng mga officers? Sino-sino mga yan? Alam ko namang hindi nakikipag-usap si Jen. But you know, brothers and sisters, now, the body of Christ is growing. Can I hear amen? Alam niyo po bang nanginginig ang demonyo ngayon? Dahil alam niya, because the body of Christ ay nagiging healthy, the body of Christ will accomplish great things for God's glory. This is just sample. Pero alam nyo kapatid, ang dami pong nakakonect dito. You faithful partners natin sa ministry, ang lahat po na nagbibigay ng kanilang tithes and offerings, you are part of the body of Christ. The very reason why we are very strong in doing our ministry, it's all because of your partnership. Can I hear amen? Ang dami pong mga kapatid natin, nagugulat na lang ako, magre-report si Jen, Pastor, nagpadala si ganito sa kanya pong tithes and offerings. Sa laki ng atin pong binabayaran sa responsibilities po natin as a mother church, supporting daughter churches, you know, brothers and sisters, lahat ng pangangailangan po natin sa church, nami-meet ng Panginoon, it's all because of us, the members of the body of Christ. Sabi mo nga sa katabi mo,
malaki ang bahagi mo sa katawan ni Kristo. Marami po sa inyo, hindi kayo nakikita sa stage. Maging sa inyong lahat nanonood online. But I want to encourage everyone, you are a member of the body of Christ. Your giving, your financial support to this body ay napakalaking tulong in order that the church ay mag-perform well. I know, marami po sa atin dito tinawag. You have your own calling, you have your being, na kung tayo po lalabas sa atin pong box, we can do greater things for God's glory. Can I hear amen? Di ko po ma-mention ang lahat. But again, we all baptize in the body of Christ in one Spirit, the Spirit of God. We all drink on one spirit, and that is the Spirit of God. At ako po'y nananampalataya sa puso ko, ang lahat ng bawat isa sa atin, as we function well, okay? As we function well in our being as part of the body of Christ, we can do greater things for God's glory. Are you with me? Can I hear amen? Pwede ba bang lahat tayo tumayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon? Thank you, Jesus. Some of us here, you know exactly that you are called and you are chosen. But some of us here, we're still doubting of our being, of the anointing that God had given us. But today, I want to tell you, believe the word of God. You are redeemed by the blood of the Lamb, saved by His grace. You were baptized in the body, and that's the body of Christ. We all drink the same Spirit for us to be equipped upang magawa natin ang atin pong pagkakatawag. Beloved brothers and sisters, today, lahat ho tayo meron pong bahagi sa gawain po na ito. But today, I want you to lift your hands as high as you can and start to declare, say it, utter it in your mouth, and say it and believe it. Say to Jesus, Lord, I am part of your body. Huwag mong tigilang sabihin yan hanggat hindi nag-sink in sa spirit mo that you are a member of the body of Christ. Do not stop on believing. I'm telling you, kapag tayo po natanggap natin sa sarili natin that we belong to the body of Christ, you will surely mature and you will break through in many areas of your life. You will even break through in your low self-esteem. You will even break through sa maraming mga negative thoughts na nang-aalipin sa iyo. Because you will start to acknowledge your life ay napakahalaga sa Panginoon. God had given you that salvation. And God had given you that life and that spirit. Because your life matters. Hallelujah.
Come on. Overcome your fear. Overcome your doubt. Overcome yourself. Just keep telling, yes, I belong to the body of Christ. I belong to the body of Christ. Yung Kristo na namatay, na ilibing, pero bumangon na maguli mula sa mga patay. Ngayon umakyat sa langit and now He is sitting at the right hand of God. You belong to that body. You will surely overcome. Hallelujah. Panginoon, sa araw po nito, nakikita mo ang bawat sa amin. Standing, O God. Hands lifted up. Oh Lord, we believe and we declare it, O God. And we utter it in our mouth today. Yes, we belong to the body of Christ. And we believe, O Lord, that the body of Christ will surely break through, because this is your perfect will. But Lord, Panginoon, sa araw po na ito, inilalapit namin ang aming mga katawan, ang aming mga sarili sa katawan ni Kristo. Kung saan mo kami nais gamitin, Panginoon, with the being that we have, O God, with the being that we have. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami. So that the body of Christ, the church, O Lord, will break through. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Today, I want you to pray your own prayer. Whatever being na meron ka, say it to your Jesus. Say it to God. Lord, I will use my talent. Come on, come on, come on. Say it to your Jesus now. Yes. Kung saan ka pinagpapala ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, I will use this. I will use this life. Of whatever talent you have, you may be good in preaching and teaching. You may be good in connecting with people. Or maybe you are good in business and you're doing good in the marketplace. God can use you and God will surely use you. Of whatever talent you have. Oh God, I pray. Touch your people. Touch your people now. Oh God, we declare it, oh Lord, we are baptized in the same Spirit, the Spirit of God. We drink on that spiritual drink, oh God, the Spirit of God. And you keep filling us, and you keep filling us, and you keep filling us. Hindi lamang, Panginoon, para mabuhay po kami, hindi lamang para kami mag-excel, Panginoon, para sa mga sarili namin. But we will excel as one in the body of Christ. Today, Lord, I pray, as your people, O Lord, habang ang mga anak mo, Panginoon, ay lumalapit at ikinakabit ang kanilang sarili sa katawan mo, I pray, Lord, may you honor them in the name of Jesus. And Lord, let that connection ng iyong mga anak be sealed with the Holy Spirit. That, Lord, no amount of discouragement from the devil can ever stop them, O God, in doing your perfect will. That no work of the enemy, Panginoon, can ever stop them, O God, to break through. Because we belong to the body of Christ.
Panginoon, hayaan mo nga po, mula sa araw po na ito, your children, they will live, O God, a victorious life as we function well as members of the body ng aming Panginoong Jesus. And I declare, O Lord, na ito pong proclamation ng iyong mga anak sa araw po nito ay narinig mo, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya. For Lord, we believe you are now seated at the right hand of God, that as your people, O God, function well in their being, in their ministry, in their anointing, you will reward them, O God, more than what they expect. You will use them mightily, O God. Hallelujah, for the expansion of your kingdom. At ako po'y nananampalataya, Panginoon, greater glory, Panginoon, ang mararanasan ng iyo pong mga anak and even their families. So today, Lord God, we just thank you for the word that we receive. Yes, we declare, the body of Christ have many members, and we are part of that body. In the name of Jesus. And so, Lord, today I pray, may you open now the floodgates of heaven and begin to pour, O God, ang lahat, Panginoon, ng pangangailangan ng iyong mga anak, ipagkaloob mo sa kanila. Let them prosper, O God, in all aspects of their life. Because, Lord God, we believe, as we prosper as members of the body, Panginoon, your church will also prosper. The body of Christ will prosper. The body, Panginoon, the church will surely advance sapagat ito, Panginoon, ang kalooban mo. And Lord, naalala po namin sa aming panalangin sa araw po nito, lahat ng aming mga kapatid na nakararating ngayon sa banig ng karamdaman, may you touch them, Lord God, wherever they are. Let your healing be upon them in the name of Jesus. Lord, I pray, touch your people, touch them, Lord, touch them, touch them, touch them, and heal them in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And I pray, Lord, may you bless the works of their hands. Ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon, pagpalain mo. At Lord God, sa araw po nito ang aking dalangin. May your divine protection be upon your people, O God, sa buong isang linggo po na ito. At sa araw ng linggo, Panginoon, we will come back, Panginoon, with the celebration, because truly, God, ay mararanasan namin at maranasan namin ang iyo pong habag at biyaya, sapagat ikaw, Panginoon, ay mananatiling Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. So Lord, as we close, ito pong gawain po nito sa araw po nito, we just bring you back all the praise, all the glory, in the name of Jesus, and everyone will shout and say, Amen. Pwede ba natin kamayan ang 5 tao, sabihin mo sa kanya, you are a member of the body of Christ. God bless you and see you on Sunday.